This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Ito ang diwa ng paghahayag nitong 10 ng Pebrero hanggang 16, taong 2025. Ating pag-aralan sa Doktrina at Mga Tipan, Section 10 hanggang 11. Sa mga kabanatang ito ng Doktrina at Mga Tipan, Section 10 hanggang 11, natutunan natin na habang si Joseph Smith at Oliver Cowdery ay nakakaranas ng matinding pagsubok sa pagkawala ng mga pahina ng manuskrito ng Aklat ni Mormon. May plano ang Panginoon upang manatili ang integridad ng gawain at ang kaligtasan ng Ebanghelyo. Ang sinabi ng Panginoon kay Joseph sa Doktrina at Mga Tipan, Section 10, verse 33, na ang aking karunungan kaysa sa katusuhan ng dyablo ay nagpapakita ng tiwala at kapangyarihan ng Diyos sa kabila ng lahat ng pagsubok na dumarating. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtitiwala sa ayos at pagpapasakop sa kanyang mga plano. Kahit na hindi natin lubos na naunawaan ang buong larawan. Sa 1 Nephi chapter 9 verse 5, sinabi ni Nephi para sa isang matalinong layunin sa kanya na tumutukoy sa karunungan ng Diyos sa paggawa ng mga bagay na may layunin at hindi nakikita ng tao. Tinutulungan tayo ng Diyos na maunawaan kung paano ang ating mga paghihirap at pagsubok ay bahagi ng kanyang mas mataas na plano. At gaya ng nakikita natin sa kasaysayan ni Joseph, hindi magtatagumpay ang mga kaaway sa kabila ng mga pagsubok. Tulad ni Joseph, tayo rin ay humaharap sa mga pagsubok at pagsalungat mula sa mga kaaway ng pananampalataya. Sa ating panahon, ang mga pagsubok na ito ay maaaring magmula sa mga puwersa na naglalayong pahinain ang ating pananampalataya o magtulak tayo palayo sa Diyos. Ang mensahe ng Panginoon sa Doktrina at Mga Tipan, Section 10, verse 69, na ang pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban sa atin ay isang malakas na paalaala na anuman ang mangyari, ang plano ng Diyos ay magtatagumpay at tayo ay magtatagumpay kung tayo ay magiging matapat at magpapatuloy sa kanyang gawain. Sa mga salitang ito, natutunan natin na ang tunay na lakas at tagumpay ay nanggagaling sa pananampalataya kay Jesucristo at sa pagsunod sa kanyang mga utos. Gaya ng ipinakita sa Isaiah chapter 54 verse 17, walang sandata na itinaguyod laban sa iyo ang magtatagumpay. At ito ay isang paalaala na tayo ay pinoprotektahan ng Diyos mula sa lahat ng mga pagsubok at pag-atake ng kaaway kung tayo ay tapat sa Kanya. Sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap ni Joseph, ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng matibay na tiwala sa Diyos at ang pananampalataya na Siya ay magbibigay ng paraan upang magpatuloy ang Kaniyang gawain. Ang mga pagsubok na kinakaharap ni Joseph at Oliver ay nagsisilbing halimbawa sa atin na kahit ang mga pagkakataon ng pagkatalo at kawalan ng kasiguraduhan, ang Diyos ay may mataas na plano na magbibigay ng tagumpay sa Kanyang mga lingkod. Sa ating mga sariling buhay, maaari tayong magtiwala sa Diyos sa kabila ng lahat ng mga hamon.
Kung tayo ay magpapatuloy sa paggawa ng mabuti at magtitiwala sa kanyang mga plano, makikita natin na ang mga pintuan ng impyerno ay hindi magtatagumpay laban sa atin. Tulad ng ipinangako sa Doktrina at Mga Tipan, Section 10, verse 69. Ang ating pananampalataya sa Diyos ay hindi lamang para magtiis sa mga pagsubok, kundi upang magtiwala na ang kanyang karunungan ay laging mas mataas kaysa sa ating mga takot at mga plano. Sa bawat pagdaan natin sa mga pagsubok, natututo tayong magtiwala sa kanyang plano at tulad ng ginawa ng Panginoon kay Joseph Smith. Siya ay magbibigay ng paraan upang magpatuloy ang kanyang gawain sa ating buhay at sa buong mundo. Ang layunin ni Joseph ay balik ang Aklat ni Mormon at itaguyod ang ebanghelyo ng Diyos ay patuloy na nagiging tagumpay sa ating lahat. At ito ay magiging posible sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa kanyang mga plano. Hindi ahayaan ng Diyos na maisakatuparan ni Satanas ang kanyang masamang layunin. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 10, verses 1 hanggang 33, ipinakita ng Panginoon na nauunawaan niya ang mga panlilinlang ni Satanas at hindi siya papayag na maisakatuparan ang masamang layunin nito. Gaya na nangyari kay Joseph Smith, ang kaaway ay patuloy na gumagawa ng paraan upang hadlangan ang gawain ng Diyos at pahinain ang ating pananampalataya. Sa ating panahon, nakikita natin ang masigasig na pagsisikap ni Satanas na linlangin tayo sa pamamagitan ng mga maling impormasyon, tukso at kasinungalingan na naglalayong ilayo tayo sa katotohanan. Gayunpaman, tiniyak ng Diyos na hindi maisasakatuparan ni Satanas ang kanyang mga masamang layunin na ating mababasa sa Doktrina at Mga Tipan, Section 10, verse 43. Sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay higit na dakila kaysa sa anuman. Sa 2 Nephi, chapter 28, verses 22 hanggang 23, ipinaliwanag na isa sa mga pinakamalaking panlilinlang ni Satanas ay ipaniwala sa atin na wala siyang kapangyarihan sa ating buhay o hindi siya umiiral. Ginagawa niya ito upang hindi natin mapansin ang kanyang mga estratehiya sa pagpapahina sa ating espiritual na katatagan. Ngunit tulad ng paalaala sa Efeso chapter 6 verse 11, dapat tayong magsuot ng buong baluti ng Diyos upang makapanindigan tayo laban sa mga lalang ng dyablo. Hindi natin kayang labanan si Satanas sa ating sariling kakayahan, ngunit sa pamamagitan ng pagsunod kay Kristo at sa kanyang mga utos, magkakaroon tayo ng espiritual na proteksyon. Sa mundo ngayon, makikita natin ang maraming anyo ng panlilinlang at tukso na maaaring maglayo sa atin sa Diyos, tulad ng materialismo, kasinungalingan sa social media, at panlalamig sa pananampalataya. Tulad ng ginawa ng Panginoon kay Joseph Smith, kailangan din nating manatiling matapat at hindi magpadala sa takot o pagdududa. Sinabi sa unang Pedro, chapter 5 verse 8, maging mapagpipigil kayo, maging handa kayo, sapagkat ang inyong kaaway na dyablo ay parang liyong umuungal na naghahanap ng kanyang malalapa. Sa kabila nito, binigyan tayo ng tagapagligtas ng lakas upang mapaglabanan ang lahat ng tukso
Gaya ng sinabi niya sa 1 chapter 16 verse 33, "Huwag kayong mabagabag, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Ang kwento ni Joseph Smith sa Doktrina at Mga Tipan, Section 10 ay nagpapaalala sa atin na hindi kailanman magtatagumpay ang kasamaan sa harap ng kabutihan ng Diyos. Tayo man ay humaharap sa mga tukso at pagsubok sa ating panahon, maaari nating asahan na palaging may plano ang Panginoon upang tayo ay protektahan at iligtas. Kinakailangan lamang nating manatili sa Kanya, palakasin ang ating pananampalataya at ipagkatiwala ang ating buhay sa Kanyang patnubay. Kung susundin natin ang Kanyang mga utos at patuloy na magpursige sa paggawa ng mabuti, matitiyak natin na ang plano ng Diyos ay para sa atin at tayo ay magtatagumpay at ang pintuan ng impyerno ay hindi mananaig laban sa atin. Ang karunungan ng Panginoon ay nakakahigit kaysa sa kautusan. Ang karunungan ng Panginoon ay nakahigit kaysa sa katusuhan ng dyablo. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 10, verses 34 hanggang 52, ipinakita ng Panginoon na wala siyang hindi nalalaman at wala siyang hindi napaghahandaan. Mula pa sa panahon ni Nephi, naglaan na siya ng paraan upang mapanatili ang kanyang salita kahit na mawala ang 116 na pahina na Aklat ni Mormon. Ang karanasang ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay may matalinong layunin sa lahat ng bagay. Marahil hindi natin agad nauunawaan ang Kanyang plano tulad ni Nephi at Mormon, ngunit kung magtitiwala tayo sa Kanya, makikita natin kung paano Niya ginagabayan ang ating buhay sa tamang direksyon. Sa Roma chapter 8 verse 28, sinabi ni Apostol Pablo, "Alam natin na ang lahat ng bagay ay gumagawa para sa mabuti sa kanila na nagmamahal sa Diyos." Minsan maaaring maramdaman natin na may mga pangyayaring hindi ka nais-nais o tila isang pagkakamali. Ngunit sa mas malawak na pananaw ng Diyos, ito ay bahagi ng Kanyang mas malaking plano para sa ating kabutihan. Ganito rin ang itinuturo sa Doktrina at Mga Tipan, Section 90, verse 24, na kung tayo ay magtitiis ng may pananampalataya, ang lahat ng bagay ay mapakikinabangan natin sa huli. Sa ating buhay, maaaring may mga pagkakataon na nawawalan tayo ng pag-asa o naguguluhan sa mga hindi natin maiintindihan. Maaring may mga pangarap tayong hindi natutupad, mga oportunidad na nawala, o mga planong hindi naganap ayon sa ating kagustuhan. Subalit, tulad ng ginawa ng Diyos sa pagkawala ng 160 na pahina, mayroon siyang inihandang mas mabuting paraan para sa atin. Madalas nating maranasan ang mga pangyayaring mukhang nagkakataon lang, na kalaunan ay ating mapagtanto na inihanda ng Diyos para sa ating ikabubuti. Ang pangunahing aral na makukuha natin sa kabanatang ito ay ang kahalagahan ng pagtitiwala sa karunungan ng Diyos. Hindi natin laging maunawaan ang Kanyang mga paraan, ngunit maaari tayong magtiwala na ang Kanyang plano ay perpekto. Tulad ng ginawa Niya upang mapanatili ang Kanyang salita sa pamamagitan ng ikalawang talaan ni Nephi, maaari rin siyang maglaan ng mga alternatibong pagpapala at oportunidad para sa atin
kung tayo ay mananatiling matapat sa Kanya. Kung may mga pangyayaring hindi natin maunawaan ngayon, maaari tayong humawak sa Kanyang pangako. Huwag kayong matakot, ni manglumo, sapagkat ako ang iyong Diyos. Ito'y ating mababasa sa Isaiah chapter 41 verse 10. Sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod, matutuklasan natin ang layunin ng Diyos sa ating buhay at mararanasan ang Kanyang mga pagpapala. Magtiwala ka sa Espiritu ng Panginoon. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 11, itinuro ng Panginoon kay Hyrum Smith ang kahalagahan ng paghahanap ng personal na pagpapahayag. Bagamat nais ni Hyrum na malaman ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ni Joseph Smith, itinuro ng Panginoon na maaari rin siyang humingi ng patnubay ng direkta sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito ay isang mahalagang prinsipyo sa ating espiritual na paglalakbay. Ang Diyos ay handang gabayan tayo kung magtitiwala tayo sa Kanya at magiging bukas sa patnubay ng Espiritu. Ang prinsipyong ito ay kaayon ng sinabi ni Santiago sa Santiago chapter 1 verse 5, kung ang sinuman sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Sa Lumang Tipan, makikita natin kung paano ginabayan ng Diyos si Moises at ang bayan ng Israel sa pamamagitan ng personal na paghahayag na ating mababasa sa Exodus chapter 33 verse 11. Gayon din sa 1 chapter 14 verse 26, ipinangako ng Panginoong Hesukristo na ang Espiritu Santo na isinugo ng Ama sa aking pangalan, Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. Ang Espiritu ang ating guro, patnubay at nagbibigay liwanag sa katotohanan. Sa ating panahon, maraming tinig ang maaaring makaapekto sa ating mga desisyon mula sa social media, opinyon ng iba o sariling pangamba. Ngunit tulad ni Hyrum, kailangan nating matutong magtiwala sa Espiritu ng Panginoon. Kapag tayo ay nagdarasal, nag-aaral ng mga banal na kasulatan at sumusunod sa Kanyang mga utos, mas nagiging malinaw sa atin ang Kanyang mga sagot. Minsan, ang paghahayag ay dumarating bilang isang payapang pakiramdam, isang biglang pagkaunawa, o isang tahimik na katiyakan na tayo ay nasa tamang landas. Ang personal na paghahayag ay isang patnubay ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi natin kailangang umasa lamang sa iba upang malaman ang Kanyang kalooban, dahil maaari natin siyang lapitan ng direkta. Kung magtitiwala tayo sa Espiritu at magiging bukas sa Kanyang paggabay, mas madali nating maunawaan ang ating misyon sa buhay at malalampasan ang ating mga hamon. Tulad ng sinabi sa Doktrina at Mga Tipan, Section 11 verse 12, ilahagak mo ang iyong tiwala sa Espiritu na umaakay sa paggawa ng mabuti. Sa lahat ng ating gawain, kung ating uunahin ang Panginoon at hahanapin ang Kanyang patnubay, tiyak na hindi niya tayo pababayaan. Kapag hinangad kong mata mo ang salita ng Diyos, matatanggap ko ang Kanyang Espiritu at ang Kanyang kapangyarihan. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 11, verse 21, itinuro ng Panginoon kay Hyrum Smith, hanapin mo muna na mata mo ang aking salita
Kung magkagayon, ang iyong dila ay palalakasin. Kung magkagayon, kung nais mo, ikaw ay magkakaroon ng aking espiritu at aking salita. Oo, ang kapangyarihan ng Diyos sa pagpapahayag nito. Ipinakita nito na bago tayo makapagturo o makapaglingkod ng may espiritual na kapangyarihan, dapat muna nating maunawaan at mapagbulayan ang kanyang mga salita. Ang prinsipyong ito ay makikita rin sa Hosea chapter 1 verse 8, kung saan sinabi ng Diyos kay Josua, "Huwag mong kaliligtaan ang aklat ng kautusan, kundi pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi, upang maingatan mong gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat doon, sapagkat kung magkagayon ay pagiginawain mo ang iyong lakad, at kung magkagayon ay magtatagumpay ka." Ipinapakita nito na ang pagninilay at pagsunod sa salita ng Diyos ay nagdadala ng tagumpay at espiritual na kapangyarihan. Sa bagong tipan, sinabi ni Jesus sa 1 chapter 15 verse 7, "Kung kayo'y manatili sa akin at ang aking mga salita ay mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong maibigan at ito'y gagawin sa inyo." Ipinapakita nito na ang kanyang mga salita ay nagbibigay sa atin ng patnubay at lakas upang maisakatuparan ang kanyang kalooban. Sa mundo ngayon, maraming bagay ang maaaring makagambala sa atin. Sa mundo ngayon, maraming bagay ang maaaring makagambala sa atin sa pagtatamo ng salita ng Diyos. Madali tayong malibang sa social media, trabaho o iba pang gawain. Ngunit ang tunay na kapangyarihan sa paglilingkod ay nagmumula sa malalim na kaalaman at pagmumuni-muni sa kanyang mga salita. Kung nais nating maglingkod ng may espiritual na kapangyarihan, kailangang punuin natin ang ating puso at isipan ng kanyang mga turo. Kapag binibigyan natin ng oras ang pag-aaral ng mga banal na kasulatan, mas nagiging malinaw ang direksyon ng ating buhay. Ang mga salita ng Diyos ay hindi lamang nagbibigay kaalaman, kundi nagpapalakas din ng ating pananampalataya at nagbibigay ng lakas ng loob sa harap ng pagsubok. Halimbawa, sa panahon ng kagipitan o pagkalito, ang isang talata mula sa banal na kasulatan ay maaaring magbigay ng kapayapaan at kaliwanagan. Tinuturuan tayo ng Diyos na huwag tayong magmadali sa paggawa ng kanyang gawain nang hindi muna naghahanda sa pamamagitan ng kanyang salita. Tulad ni Hyrum Smith, maaaring sabik tayong tumulong sa gawain ng Panginoon, ngunit dapat muna nating sikaping matamo ang kanyang mga salita upang maging epektibo tayo sa ating paglilingkod. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral at pagsasabuhay ng mga banal na kasulatan, matatanggap natin ang espiritu at kapangyarihan kailangan natin upang magpatotoo at maglingkod ng may bisa. Tulad ng sinabi sa Doktrina at Mga Tipan, Section 11 verse 26, "Sino mang humihingi ay makakatanggap, at siya na humahanap ay makakasumpong, at sa kanya na kumakatok, ito ay pagbubuksan." Kapag tunay nating hinahangad na matamo ang salita ng Diyos, magiging bukas ang ating puso sa kanyang espiritu at pagpapala. Kapag palagi akong nagdarasal, tumatanggap ako ng lakas mula sa Diyos. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 10, verse 5, itinuro ng Panginoon, "Manalangin kayo lagi
upang mapagtagumpayan ninyo si Satanas at mailigtas kayo mula sa kamay ng inyong mga kaaway, at ang lahat ng bagay ay maipagkakaloob ninyo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. Ipinapakita nito na ang panalangin ay isang espiritual na sandata na nagbibigay sa atin ng lakas upang mapagtagumpayan ang tukso at mapanatili ang ating pananampalataya sa Diyos. Ang prinsipyong ito ay makikita rin sa unang Tesalonica chapter 5 verse 17, kung saan ipinayo ni Apostol Pablo, manalangin kayong walang patid. Ibig sabihin, hindi dapat limitahan ang panalangin sa mga formal na pagkakataon lamang. Dapat itong maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Isang patuloy na pakikipag-usap sa Diyos na nagpapalakas ng ating espiritualidad. Sa Mateo chapter 26 verse 41, itinuro rin ni Jesus sa kanyang mga disipulo, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong pumasok sa tukso. Ang espiritu nga ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Ipinapaalala nito sa atin na sa pamamagitan ng panalangin, tinatanggap natin ang tulong ng Diyos upang mapaglabanan ang kahinaan ng ating laman at ang mga tukso ni Satanas. Sa modernong mundo, maraming bagay ang maaaring makapagpalayo sa atin sa Diyos. Ang teknolohiya, abalang schedule at mga pagsubok sa buhay. Kung minsan, nakakalimutan nating lumapit sa Kanya maliban na lamang kung may matinding pangangailangan. Ngunit, kung palagian tayong manalangin, hindi lamang tayo binibigyan ng Diyos ng lakas kundi itinuturo rin Niya sa atin ang mga tamang landas sa bawat desisyon na ating gagawin. Tulad ng isang cellphone na kailangang i-charge para gumana, kailangan din nating i-recharge ang ating espiritu sa pamamagitan ng panalangin. Kapag palagi tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos, mas magiging malinaw ang Kanyang patnubay sa ating buhay. Ang mga simpleng panalangin sa umaga, bago kumain, bago matulog, o kahit sa gitna ng ating gawain, ay nagbibigay sa atin ng katiyakan hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay sa buhay. Ang panalangin ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang pribilehiyo na nagpapalakas sa atin. Kapag ginawa natin itong ugali, madarama natin ang kapayapaan at katiyakan sa ating buhay. Sa pamamagitan ng panalangin, mas magiging malakas tayo laban sa mga tukso, mas magiging matatag tayo sa harap ng mga pagsubok, at mas lumalalim ang ating relasyon sa Diyos. Tulad ng itinuro sa Doktrina at Mga Tipan, Section 10, verse 5. Kapag tayo ay palaging nananalangin, hindi tayo kailanman magiging mahina laban sa kaaway, sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang magpapalakas sa atin.